Hello mga believer! This is your mentor, Billy De La Fuente. Let me share to you guys kung ano yung mga pinagdaanan kong failure sa buhay. Sa kung ano mang success, o kung ano mang growth, o kung ano mang resultang gusto mong makuha, sa tingin ko, makukuha mo na. Hello mga believers! This is your mentor, Billy De La Fuente, and welcome to our daily verse. Ting 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 ting. Napakaganda ng vlog topic natin for tonight kasi pag-uusapan natin no other than the GOAT himself, Michael Jordan. Yeah, 4-3. Nothing but net. So, pag-uusapan natin yung 11 learnings no na natutunan ko nung in-apply ko sa buhay ko at sa business, shoot sa banga, GOAT din. So, kung gusto mo maging maging GOAT, okay, sa business mo, sa school mo, di ba? Or sa sports mo, makinig ka sa vlog na to. Ting, 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 ting. So, una, bakit nga ba si Michael Jordan ang the GOAT? Period. Okay? Wala nang iba. Okay? Kasi ito lang naman yung kanyang mga achievements. Rookie of the Year, 5-time NBA MVP, Most Valuable Player, 5 times, 6 times NBA Champion. Take note guys, sa 6 na yon, tatlong magkakasunod, 3-peat, nagpahinga, tas another 3-peat. Ibig sabihin, nakadalawang 3-peat siya. Sangka pa, 6-time champion. 6 times din NBA Finals MVP. Diba? Ibig sabihin, nung nag-champion siya, never pang natalo sa championship finals, okay? And siya pa yung MVP sa 6 na beses na nakapasok siya sa finals at nag-champion pa. 10-time All-NBA First Team. 9-time NBA All-Defensive Team. Take note guys, first team. Ibig sabihin, hindi lang siya puro tira. Ang galing pang dumepensa. At may isang season, naging Defensive Player of the Year pa siya. And syempre, sa buong season niya, 14 times siyang naging NBA All-Star. Diba? Bang! GOAT talaga. 3 times siya, no? Sa All-Star na ilang beses siya nakasali, 3 times naman siya naging MVP. All-Star MVP. And imaginein mo, meron siyang 10 scoring titles. Ibig sabihin siya pinakamadaming nakuwang puntos. At ito malupit. Nung time na magre-retire siya lang naman highest scoring average of 30.1 points per game. Imaginein mo, siya na yung matanda tapos malakas pa rin mag-score, 'di ba? Nung sa Washington Wizards. So, guys, walang pag-aalilangan. Siya talaga ang GOAT sa basketball. Wala nang iba. Meron siguro number 2, number 3, pero grabe. No, ngayon pag-uusapan natin, ano yung 11 learnings na natutunan ko kay MJ, okay, na nung in-apply ko sa buhay ko, sa negosyo, 'di ba? Naging successful at naging GOAT din ako. So, gusto yung maging GOAT? Okay. Let's go. Number 1, no fear mindset. Sabi nga niya sa quote, dahil hindi ko memorize, I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over again in my life, and that is why I succeed. Diba? So imagine mo, diba, no fear mindset, okay, na parang naalala ko tuloy guys, no? So maging successful, dapat no fear ka. Imagine mo, binili ko to, okay, mga sa 500,000. No fear talaga tayo dyan. Eh bakit? Kita ko naman yung value eh, diba? So, same thing with you, okay? Pag meron kang nakitang isang bagay, business, work, sports, diba? Tas alam na alam mo yung value nun, okay? Na magbe-benefit ka, dapat no fear mindset ka, okay? Walang doubt, okay? Walang fear. Kasi sabi nga nila, diba? Kapag may fear, walang fear, ah. Number 2, leadership and teamwork. Parang ganito. Ipapakita ko sa inyo yung one of a kind, okay? Na sa tingin ko sa Pilipinas ako lang may ganito. Printing plate ng lahat, okay, ng championship. Okay? Ito unforgettable. Ito yung championship ni Michael Jordan. Kitang-kita nyo naman, teamwork makes the dream work. Alam ni Michael Jordan
na kapag walang teamwork, walang team na magbaback up sa kanya, hindi niya kakayanin na maging successful. Imagine yun, no? Ring it up. Okay? So, 72-10 yung wins niya. Ito yung championship. Okay? Meron pa. Bang, kompleto natin. Yung 5th championship nila. Okay, meron pa to ulit. Bang. Sweet 6. Okay, ito guys, printing plate. Ito yung sa newspaper, 'di ba? So tayo lang meron 'yan, no? And wala na. Okay. So, importante talaga, no? Gusto maging successful, dapat meron kang leadership mentality. And syempre, next, 'di ba? Kung leader ka, hindi pwedeng wala kang nililid. Dapat meron ka ring team. Okay? Na merong teamwork. Kasi pag walang teamwork, no? Mahirap gumalaw. Hindi mo alam kung kanan ka, kaliwa, 'di ba? Versus kapag isang solid team kayo, pag sabi mong kanan ka, sabi mong kaliwa, mas mabilis yung decision making at yung result mas mabilis. Number 3, mental toughness. Mental toughness. Ito yung ability to perform under extreme pressure, 'di ba? Kaya ito makikita nyo dito, kung titignan nyo, 'di ba, yung collection ng shoes, actually painting to, 15,012 na triangles, itong painting na to. 'Di ba? So imagine yung mental toughness nito. Yung tipong baka ako isa pa lang drawing ko, quit na ako, tama. So pero yung artist, no, dahil he can perform under extreme pressure, yung mga kliyente niya ine-expect na maganda makapag-deliver ba? 'Di ba? Syempre nakaka-pressure naman 'yon. Pero since he can deliver over and over again. Okay, like Michael Jordan, no? Hindi niya pinoproblema yung failure siya. Ang pinofocus siya lang, 'di ba? I'm gonna make this shot. That's why he always make the shot most of the time. Number 4, sacrifice and discipline. Si MJ, he understands, 'di ba? Na kailangan mo talagang magsakripisyo, paghirapan, 'di ba? Yung goals and dreams mo at yung pangarap mo, 'di ba? Kasi kung hindi, huwag ka nang umasa na malaki pa yung makukuha mo. So, ang isang bagay, 'di ba, na maganda, okay? Na shiny, okay? Or na malaki, pinaglalaban 'yan, kina-climb 'yan, inaakyat yung bundok, 'di ba? And then pag-akyat mo doon, makikita mo na, oh wow, shiny, 'di ba? Ang ganda. No, ano sabi mo? Worth it pag nakuha mo na yung resulta na gusto mo. So parang ito, mapapansin nyo dito, no, from 1985 hanggang 1996, makikita mo ito yung mga year, no? Kasi ito yung original poster ni MJ, no, na nakuha pa natin. So, nakalagay nga dito, he is the 8th wonder of the world. Number 5, relentless work ethic. Okay? So, ito naman, pakita ko sa inyo. Ito talaga relentless. Bakit? Pinggan, 'di ba? Okay? Tingnan niyo sa loob ng pinggan, 4-0. Okay? Tipong di na sila nagpatalo, nilaban na nila. Kumbaga, hindi mo lang ibibigay yung 90% mo, ibibigay mo yung 300% mo. And kapag si Jordan ang pag-uusapan, yung iba, no, nagpapapawi, papasok pa lang ng practice. Si Jordan, pawis na. No, yung relentless work ethics mo, no, pagdating sa pagkuha ng goals and dreams mo, kailangan yung hindi ka na yung papigil pa. Dapat ibigay mo na, 'di ba? Itodo mo na, panggigilan mo na, relentless. Number 6, drive for excellence. Okay, so eto, no, masabi ko lang dito kay Michael Jordan, yung drive niya talaga sa excellence, hindi lang sa shooting, defense, 'di ba? Lahat ng aspect, dribbling, shooting, defense, 'di ba? Teamwork, talagang ang goal niya is maging excellent. Pinakang talagang matindihan na. Hindi pwede na, ganun. So pag ninegosyo pag business sa buhay, pag ganun yung mindset mo, 'di ba? So you're always driving for excellence. Magiging kakaiba din yung resulta mo. Magiging GOAT ka ng industry mo o greatest of all time. Number 7, resilience. Ito yung ability ni Michael Jordan na mag-bounce back, no, sa mga setbacks. The greater the setback, the greater the comeback. Para kang spring. Ganun si MJ. So, sa buhay din natin, 'di ba? Dapat gahin natin yung kumuha ng signature na to, yung mom nung barkada ko. 'Di ba? Imbis na mahihiya siya, di lapitan niya si Michael Jordan, no? Sino magkakala? O bang, nakapagpapirma. 'Di ba? So, isa mga favorite
in-person signature ko to. Let's go, MJ! Appear tayo dyan! Number 8, confidence. Michael Jordan has an unwavering belief in himself. Yung tipong parang, alam mo yun, dapat talo na, few seconds na lang, pero dahil mataas yung confidence level niya sa sarili niya, no? Tipong alam niya na, at alam din ng kalaban niya, na kapag few seconds na lang, sa kanya mapupunta yung bola at siya yung titira. Pero malupit nun, most of the time, nasushoot pa rin niya. So, imaginein mo guys, diba? Confidence sa confidence. Ito, share lang natin yung aking favorite collection ng Michael Jordan. Okay, dito makikita mo talaga sa mga picture na yon. Hindi lang cards to eh. Pero nakikita namin, no, yung story behind the card. Okay? Yung rookie card niya, no, makikita mo, grabe, nung dumang, ang ganda. And syempre, when we talk about confidence, diba, nakikita natin dito sa mga pictures sa NBA cards, na nag-uumapaw siya ng confidence level. Bakit? Yung dila niya nakagano. Diba? So, number 9, preparation. We can see, no, na si Michael Jordan, okay, talagang meticulously, yung attention niya to details, okay? Kumbaga pagiging meticuloso niya. Okay? Kasi bakit? Doon mo makikita na sobrang prepared talaga siya. So, kung isipin mo, 'di ba? Tayo, pag hindi tayo nagpe-prepare sa test, sa negosyo, sa work, 'di ba? Ano nangyayari? Doon nagkakaroon ng palpak, doon nagkakaroon ng stress, 'di ba? Doon tayo bumabagsak. So, napaka-importante, guys, no? Ngayon pa lang, fail to plan is planning to fail. Ibig sabihin, pag hindi ka nagplano, asahan mo na, bagsak ka. Number 10, embracing pressure. So, guys, si Michael Jordan, obviously, no? Hinaharap niya yung pressure. Hindi niya tinataguan. Tayo, diba, kadalasan, naku, nakaka-pressure, ayoko na. Okay? Talagang fight or flight, pero most of the time, instead of fighting, di ba, harapin yung problema, yung pressure. We what? Flight, lipad, ayoko ng pressure. Pero guys, alam mo, based din sa experience ko, kapag natutunan mong mahalin yung pressure, hindi ka na mai-stress, trained and well-practiced ka na, so, hindi ka na matatakot sa pressure. In fact, you thrive under extreme pressure. Parang ganito, di ba? O, malamang niluto to. May hindi pinagdaan ng pressure din yan, di ba? And doon pa lang. So, mapag matapos yung pressure, kailangan maging kasing tigas ka nito. Mas matigas pa sa bato. Para hindi ka mayanig at mag-crack under pressure. Number 11. Grabe. Legacy and impact. So, si Michael Jordan, di ba, sa pop culture and influence in the sports of basketball, reminds us of the impact that we can have towards others. And sakto, Jordan 11. Okay? Number 11, legacy. Okay? Tcharan! Naging unboxing na din, di ba? So, ito yung Jordan 11 din, okay, na shoes ng Michael Jordan. Hindi ko pa ito nagamit. Bago pa. Gratitude. Okay? Or legacy. Yun. Bang! Bang! Jordan 11, guys. So, ang pinaka-favorite ng lahat, sobrang ganda, ito yung Concord na colorway. So, itong Jordan 11, ito yung Gratitude, no, na ni-launch nila last year. Pero, ito yung patented leather na Concord, 'di ba? Kasi bakit? Binase to sa jet na Concord, mabilis, take flight, ika nga. Pero, dun pa lang makikita mo yung legacy na naiwan niya. Kasi bakit? Siyempre, kahit di na siya naglalaro, kilala pa rin siya. Diba? Yung achievements na nagawa niya. Yung influence niya, no, sa culture ng basketball and sa pop culture din. Okay? So, yun din yung maisip mo na yung ginagawa mo sa buhay ngayon, maniwala ka, may impluensyang malaki yan sa family mo. So, nag-decide ka ngayon mag-business, nag-decide ka ngayon maghanap ng mentor, 'di ba? Nag-decide ka ngayon na baguhin yung buhay mo. Hindi mo na kailangan maghanap na iba. Okay? PM mo na lang ako. Okay, tuturuan kitang magnegosyo para makabili ka rin ng maraming sapatos. Okay? So, guys, I hope for today's vlog, sa 11 learnings or life lessons na natutunan natin kay Michael Jordan, ay na-inspire ka din, nanggigil ka rin para maging greatest of all time ka din
sa pamilya mo. Okay? So guys, if nagustuhan nyo to, don't forget to hit that like button. Comment down below, okay, kung anong natutunan mo dito sa vlog na to, as always, and share this to a friend. Baka naman kasi kailangan niya to ngayon, di ba? And syempre guys, tulungan nyo ako na ma-hit ang 100,000 subscribers kasi pag nagawa natin yan, magpapamigay ako ng 100,000 pesos. So, with that, this is your mentor, Billy De La Fuente, signing off. Bye guys! Exit!